What's up guys, welcome again sa aking channel and we are back for our travel here in Siargao, and this is our official first day here in Siargao, and today gagawin na natin ang tri-island hopping guys. So ang pupunta natin mga island ay Daco Island, Guyam Island and Virgin Island with ano na siya doon, buffet na siya noon guys, and nakuha ko siya dito mismo sa aming hostel dito sa Hanglus Hostel. So nakuha natin siya ng 1,300, yun siya. Kung gusto nyo namang magpa-reserve online, pwede nyong tingnan siya sa my Klook guys, Klook app. So ngayon hinihintay na lang natin na dumating yung ating service, and right now currently 7:24. Ang sabi yung pagsundo sa atin it's 7:30, so 6 minutes na lang yung natitira. Pero palagay ko kung maraming sasama, palagay ko malilate pa yung pagdating nila, no? So kanina pa ako actually naghintay dito, 7 o'clock pa lang it's ready na tayo, no? So ganun talaga ako. Kumbaga lagi akong maaga. Much better yung ako yung maghintay kaysa yung malate, diba? Kaysa naman sa iwanan ka. Then sobrang excited ako guys, and syempre isasama ko kayo sa experience na to. Yan. So papakita ko sa inyo yung paligid. Ayan. Ito yung paligid natin guys. So ayun, mayroon nang dumaan na tourist car, oh. Ang ini-expect ko ganyan yung magiging sasakyan natin, no? Ewan lang natin mali kung van or tuk-tuk lang yung ano natin. So anyway, let's wait. Ayan. Ito yung pinaka ano namin, kumbaga pwede kang mag-rest dyan sa area na yan. Ayan. Diba? Ang ganda ng ano, ganda ng umaga. Masikat yung araw, so hindi umuulan dito sa Siargao ngayon guys. Sakto for island hopping. Yeah. Ayan na nga guys, sinundo na kami. Sinundo kami ng tuk-tuk. And ito yung mga makakasama natin. Nandito na tayo sa dock area guys. Yan, paalis na tayo. So mahigit 10 yata tayo kung di ako nagkakamali. May kasama din tayong ibang lahi. And syempre yung mga kapwa natin Pinoy. Dito yung pinaka docking area. So makikita natin yung General Luna Tourism Office dun sa area na yun. Sinusundan lang natin yung mga kasama natin ngayon. Ayan, right now ang daming mga nakaanong boat dito guys. Grabe, low tide siya ngayon. Ayan, ganda. Dito pa lang yan. So siguro hindi natin alam kung ano yung uunahing island, no? So sama-sama tayo mag-island hopping guys. Yan, pasakay na tayo sa boat. Yan guys, so diba, yun, nauna na yung mga kasama natin. Nagpahuli lang ako kasi medyo alam mo na, naiiya ako. Ayan, diba, may mga life vest naman nakasama. Yan, may mga kasama tayo ng family siya, yung mga kasamang bata. Grabe, ang ganda. So doon pa pala tayo sa pangatlo. Akala natin dito na. Parang tumawid lang tayo sa 3 bangka. Ay 2 pala. Papunta doon sa pangatlo. Yeah. Easy to know my name. Familiar my name. Side of my shirt ko. So this is my name Alvin, and at least at Arena. So we have 2 tour guides on this boat. So we have 5 total of destination. We have 3 islands and we have 2 side trek. So our 3 islands is the Guyam, Naked, and the Daco Island. And our side trip is the Secret Sandbar and then the Secret Garden Coral. So from now on, our first stop is the Guyam Island. So from here to Guyam Island, it's just like drive 15 minutes going to the first stop. That's why I call Guyam Island, because dictionary that's on the island. Because there's a plenty of ants over there. And now the ants will be gone because of the typhoon and also the typhoon. Because typhoon hit here recently 2021 December of 16. Okay, so we have 1 hour to stay there at the Guyam Island. So you can do swimming, sunbathing, and picture also. And if you're hungry, you can eat snacks, you can do at the bar of the Guyam Island. So don't forget, let me know if you want to take a photo. Okay, and Aterina is ready for taking picture for us, okay? So don't forget, we have 1 hour there. And then after 1 hour at the Guyam Island, we see to our second stop in our second island, the Naked Island. So from the Guyam to Naked Island, just like 25 minutes ride, got 2 hours second stop and second island.
why I call Naked Island? Because there's no family, we don't have shelter, we don't have shading area. So just a full sandbar in the middle of the sea. So you can do, before you do that, before we go into the second stop, don't forget to put sunscreen on your body because we need to put sunscreen because of the sun. So we need that because Yan, nandito na tayo sa ating first stop guys. It's the Guyam Island. Yan, pababa na tayo. Let's go. Yun. Mababasa ka talaga. Diba? Yun. Nagsimula na sila mag-picture dun sa area na yun. Dun sa may rock area na yun, pinagbabawal. So, mag-stay tayo dito ng 1 hour. Malapit lang pala ito, no? From the dock area, parang nasa 15 minutes lang. Then, nandito na tayo. And, makikita rin dito yung Daku Island, guys. Yung susunod daw dito is yung Naked Island. And, meron tayong 1 hour na mag-i-stay dito. Yan. So, pwedeng mag-swimming dyan. Then, syempre, mag-take ng picture. At the same time, mayroong ano dun, no? Pwedeng siguro mag-volleyball kung gugustuhin. Yan. So, yung mga kasama natin, nagsashot na ng drone. And, nagpapapicture na sila dun sa may I Love Guyam. Grabe ang ganda. Ayun, no? Yung drone. Di ba? Sana meron din tayo, no? Gusto ko rin ng drone shot. Pero ang alam ko hindi included dun sa kinuha ko. Pero siguro sa kanila dahil ibang group sila, meron silang drone shot. Yan, ikot-ikutin natin yung area dito. Merong anong tawag dyan? Kung saan pwede mo pa-picture, parang duyan-duyan. Merong mga tindahan dun guys. Oh. Pwede kayong bumili ng mga foods nyo kung nagugutom na kayo since yung pinaka-lunch natin it's 1 PM pa lang yung pinaka-boodle fight. Grabe, sarap lang mag-relax dito sa area na to. Let's go. Pa-picture muna tayo. Hindi kaya bumagsak ako dito. Picture. Yeah. Tatarin ko na lang po. Okay. Okay na yan. Thank you. Yan, pasukin na natin guys. May store dito. Yan yung mga visitor guys dito. Meron na kaming mga 10 minutes to stay. Yan yan. Pakikita ko sa inyo yung makikita dito sa may Guyam Island. Marami pa pala pwedeng pagpicturean dito. Yan. Yun nga lang, may mga restricted area. Maganda rin sana doon. Anyway, i-enjoy na lang din natin. Yan, may mga coconut trees dito. Then, pwedeng maglatag doon, umupo, kwentuhan habang nagkakape or mag-drinks. Then, yan. Dun sa area na yung snack area guys. So, kung pwede kayong bumili ng mga drinks and snacks, din na yan. Maliit lang din pala itong Guyam na to. Ayun guys, tapos na yung 1 hour. Nandyan na yung bangka natin. Napansin ko lang, grabe din pala yung pino ng lupa dito. Medyo brown siya. Pero kasing pino nung nasa Boracay. Yan. Parang may pagka golden brown. Parang ganun. And white. No? Ayan.
So ang dami ng mga nag-visit compared kanina kami nauna dito. And grabe, ang daming foreigner talaga. Oh. Kanina kami yung pinakaunang bangka dito na nakaparada, pero ngayon makikita nyo marami na. Yan. And maliit lang din talaga siya, no. Dahil gawa nga ng nila, na-restrict nila yung mga area na yon, yung sa mga rock na yon. And doon. So yung ano lang talaga pwede mong pasyalan is itong buhangin na to and yung sanyog na yun. As in sobrang iksi lang niya. As in kaya mong ikutin ng mga 2 minutes lang. Ganun siya kaiksi. Anyway, balik na tayo ulit. Let's go. Ayan guys, balik na tayo ulit. Kami yung nauna, first floor. Yan yung mga kasama natin, nandun pa sila. Sinasabihan na ng aming guide. Yan, hi ka naman kuya. Ano ba yan? Uy. Uy. Let's go. Ayan, abi ko. Hindi ba kami yung nauna? Dito meron din silang binibentang mga snack just in case. At meron pa silang dito mga biro na available. After natin ito, pag nakompleto na kami, pumunta na kami sa susunod na stop, which is Naked Island guys. Doon lang tayo magkita-kita ulit. Dito na tayo sa Naked Island, ang second. Ito stop. Ayan. Yan na yun yung mga kasama natin. Ini-enjoy yung tubig. Gaya sa Guyam Island, it's 1 hour tayo mag-i-stay dito guys. So wala tayong sisilungan dito. So mag-aano tayo dito. Papakaitim tayo dito. So nagganap din tayo ng sunscreen para kahit pa paano may protection. Yun, ayan siya. Alam nyo na kung bakit tinawag siyang Naked Island guys. Kung makikita nyo, wala kayong makikitang kahit na ano dyan, kundi as in lang talaga siya, sands. Yan. Then medyo rocky dito, no, sa area na to. Sa area lang na to pwedeng mag langoy-langoy daw. And doon sa area na yun kasi doon nagdadak yung mga ibang boat, so hindi pwedeng lumangoy doon. Yan. Let's go. Diba, enjoy lang natin kahit diba, binigyan tayo ng sobrang ganda araw. Imagine mo, month of September, inaasahan na mag-uulan, pero grabe yung tirik ng araw, kaya kitang kita yung ganda ng lugar na to, diba? Ayan. Doon naman pala sa guys, doon sa kaninang Guyam Island, tinawag na Guyam Island yun dahil marami daw ants doon. Siguro sa words nila ang Guyam is langgam, no? Pero dahil sa dami ng bagyong umano doon, so nawala na yung mga ants doon. Ayan. Ayan. Ayan siya. So dito sa area naman na to, same with Guyam, yung pinaka niya is pino din, no? Tapos may pagka brown. Ayan. Di ba? So enjoy lang natin yung dagat dito, din konting picture dito sa may Naked Island. Doon sa bandang area na yun merong mga rock, no, sa area na yun. Hindi naman siya as in ganun kalaki. Siguro palagay ko kayang libutin siya ng mga 5 minutes. Yan. Grabe yung ganda ng dagat to. Yung pagka blue niya talaga. Yan, kunting libot lang guys. So yan yung Naked Island. And kasama natin yung tour guide natin dito na available para magpicture sa atin kapag vacant siya. Yan. Yan yung kagandahan pag may tour guide na meron ka ng videographer kung gusto mo and magpo-photo. Then libot-libutin lang natin sa Naked Island. Sulit-sulitin na natin. So yung iba nag-concentrate sa pagligo doon, yung iba naman dito is nagpapa take ng video or yung nagpapa-picture dun sa sa guide, tour guide.
And syempre mayroon din silang mga drone shot na kasama dun sa ano nila, sa package nila. Sa atin kasi wala guys eh. Ang alam ko pag may drone shot is medyo mas mahal siya ng konti. Parang nasa 300 lang siya. Yan. So ito yung other side. Which is kung makikita nyo wala tayong makikitang naliligo dito kasi pinagbawal nga nila. Yan. Meron pa tayong mga nakikitang isla dun no, sa area na yun. And ayan. Buti na lang tayo lagi yung nauuna, so nasusolo natin yung island bago dumating yung ibang mga guests kasi parami yung mga nagtutour. Grabe yung ganda ng dagat guys, yung kulay oh, diba? Wow. Kung papansin nyo ano rin no, yung mga medyo mabato-bato sa area na to, pero dito yung buhangin maganda. So may mga area na talagang mabato and pure na buhangin. Yan. Yan yung kasama natin nandoon. Nagtitake ng picture. Yan, kasama kong ano rin. Madalas no, mayroon akong namimit na kaparehas kong solo lang na nagta-travel, walang kasama. Madalas kasi magbabarkada, magsyota, mag-asawa, or family yung mga nag-ano. Bihira ka lang makakita ng kaparehas mong solo na nagta-travel. Yan. Ngayon, i-enjoy muna natin yung dagat guys after natin magpa-picture doon sa Naked Island. And may mga ano tayo dito no? May mga namit tayong mga friend dito and madalas napag-usapan namin kung masarap, okay lang ba na yung mag-solo kasi yung isang kasama natin first time niyang mag-solo. Usually kapag nagtitrip siya or nagta-travel is kasama yung mga friend niya, so sabi niya naboboring siya, pero hindi kami nag-agree nung isa kasi sabi namin pag solo naman it's hawak mo yung oras mo and alam mo yun, wala kang iintinding iba ganyan. And meron din sumaling isa pa si ate and sabi niya yun nga, mas okay din na nagsosolo kung minsan kasi nga na-enjoy mo yung sarili mo, hindi yung iaasa mo na kailangan may kasama ka palagi, di ba? And minsan nagiging pabigat pa minsan pag may kasama ka, lalo na kung pasaway, di ba? Ang tawag nga niya parang ano daw yata, ang tawag parang pasabay ba ang tawag? Nakalimutan ko ano yung term niya kanina. May sinabi siya regarding sa yung pag may kasama ka, lalo na kung pasaway, tapos iniintindi mo pa kung okay lang ba yung kakainan nito or minsan kung itong trip mo okay lang ba sa kanya, yung mga ganun. Unlike pag solo ka, hawak mo lahat, di ba? Wala kang iintindihin, gawin mo kung ano yung gusto mo. Tapos kung gusto mong i-appreciate yung mga ganito, di ba? Usually kasi hindi naman lahat na-appreciate yung ganito. Kapag pumunta ka sa Siargao, yung iba gusto nila nag-i-stay lang sa mga bar, ini-enjoy, umiinom, ganyan. Pero mayroong mga tao rin naman na nai-enjoy yung yung mga ganito, yung mga environment, dagat, yung magandang kulay ng dagat, ganyan, di ba? Grabe, ang ganda ng araw. Ibilinis tayo ni God. And ang nakakatuwa kapag ganitong solo ka, meron tayong mga namimit and na-share yung experience din. Ang sarap lang pag-usapan. Yan, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga napag-usapan namin. Hindi ko na sila kukunan kasi nakakahiya rin naman sa kanila, no? Kasi syempre mga private sila. Nakakatuwa, meron tayong mga namimit dito and nakikilala na kasamang nagta-travel. Hindi lang tayo yung nagsasolo dito. And of course, ayan, tinatawag na tayo at pupunta na tayo sa may Daco Island for the Boodle Fight. Pero as of now, it's anong oras na ba? Anong oras pa lang naman? Like and subscribe. Like and subscribe. Di ba? Inamin ko na kahit walang masyadong nanonood. Content lang kung content. Yeah, like and subscribe. Hindi ko pa nga nababasa yung buhok. Anyway, punta na tayo ng Daco. Akala ko 1 hour, parang nasa 30 minutes lang yata kami dito nag-stay. Pero at least na-enjoy natin yung dagat and yung island mismo. Siguro hindi rin naman advisable na mag 1 hour ka dito kasi nga wala man lang pagsisilungan. Although, pwede kang tumambay dito kasi hindi naman siya lumayo. Ayan, so hihintayin lang natin yung mga kasama natin. Ayan. More on yung mga foreigner talaga, ano na nila, no, ini-enjoy nila yung dagat, yung araw, nagbibilad talaga sila and lumalangoy talaga sila kasi hindi mo sila makikita nagtitake ng picture ganyan.
Ganun na sila. Siguro kung mag-take mo sila ng picture, isa, dalawa, okay na yun. Unlike sa mga Pinoy, uunahin ng picture-picture bago i-enjoy yung dagat. Usually, hindi pa nga nila na-enjoy yung dagat eh. Mas marami silang picture. Ganun siya. So ngayon, dahil ano na sila, umakyat na sila, aakyat na rin tayo. And marami pang mga parating guys. So ayan, yung mga iba parating. So ngayon, akyat na rin tayo. Yung akyat na tayo guys. Yun yung mga kasama natin. Yun yung mga parating. Yan na yun nga guys. Di pa kami pumunta sa Daco Island. And right now, dito kami sa may Secret Coral Island. After nung sa may Naked Island. Yan na yung mga kasama natin. Lumalangoy na. Yan tayo. Nagsuot na tayo ng hindi tayo marunong. Anyway, enjoy pa rin natin, di ba? Hindi. Ano lang tayo. Hindi tayo marunong lumangoy. Buti pa sa atin marunong lumangoy. Pero doon ko sir, magkaya doon mga coral sir. Ban na doon pa yung coral. Di nga ako marunong lumangoy. Lulutang ka, huwag ka mag-alala. Sana. Di tayo marunong lumangoy. Buti pa sila. Bahala na. Anyway, malayo pa daw yung coral dito. Then, nakakainis. Ito lang yung magagawa natin. O, dito kami para malapit. Disadvantage lang, hindi marunong lumangoy guys. So yung iba, may ilalim pa para makita yung coral. Tayo, hindi natin makikita. Anyway, ilalagay ko na yung phone. Ay, yung ating camera. Let's go. Sabi niya marami daw isda gawa ng nagbabato ng nagbabato ng pagkain si Kuya. So, let's check guys. Hindi ko makita. Sakit sa mata. Kuya. Kuya Bert. Pabalik na tayo since 30 minutes lang guys. Mabilis lang talaga. Anyway, medyo nag-struggle ka na pabalik. Doon sa mga hindi marunong lumangoy. Hindi lang ako, pati yung kasama ko. Anyway, let's go. Balik tayo. Makakarating din tayo. Go guys! Nakakalon? Sa wakas, nakarating din kami. Struggle lang hindi marunong lumangoy. Nandun tayo sa may Daco Island guys, kung saan kami kakain ng Boodle Fight. And yan, grabe ang ganda. Oh, daming mga nakaparadang ngayon, mga boat dito. Oh. Then susunod lang tayo doon, may mga area na pwede mag-volleyball dito, no? So kung may oras siguro, pero this time wala kasi gawa ng sobrang init, siguro paghapon. Yan. Then this is the beach front ng Daco Island guys. And nandun pa yung mga kasama natin, bumababa rin. Dito marami rin namang mga tindahan na pwede pagbilan ng mga snacks, drinks, ganyan. As of now, it's 12:27. Perfect time para mag lunch, no? So, yeah, sobrang init nga lang talaga. And marami ding dito, puno ng nyug.
Ayan, di ba? Oh, tapos may mga nakikita tayong nagtitinda na fruit shake dito sa area nito. Banana shake and mango shake, ganyan. Meron din silang mga coconut juice, calamansi juice, at iba pa. Tapos yun yung mga ano, pwede mag-volleyball. Oh. Siguro hindi lang natin alam kung i-renta, no, kasi nandun yung bola eh. Yan. Yun o. Welcome AS Resort. Dito tayo magbo-border fight. And dumating na yung food natin, guys. Ayan. Di ba? Pakariya dyan, pinalayan yung phone. Wow. Di ba tanggal mo na yan? Oh, backdrop muna kung sino pa yung magpa-picture muna. Wait lang, te. Sorry. Ate. Kutsara. Ate, wala kang man, Tomas. Let's go. Kain. Masarap naman. Yung nga, ang galing no sakop sa'yo. Ang layo pa, kita pa yung kalulu. I'm also Filipino. What island? Luzon. Nueva Ecija. It's in the middle. In the middle. We don't have sea, only rice fields. Really? Just like Vietnam. Mga foreigner na pag pumupunta ang Vietnam, nagpipicture sa ano? Sa paano? Basta tayong kumain. Hindi tayo masyado nakapag-video kasi marami tayong kasamang foreigner. Naka-seatmate natin sila. Anyway, sobrang busog din naman. Although gusto ko pa sanang kumain. Ang problema is nakaharang yung tatlong kasama nating foreigner. Hindi kami makadaan. Nahiya naman ako. Buti na lang medyo marami na rin yung kinuha ko. Yan. Ito ang Daco Island, guys. Ayan. So may mga ano dito, cottage for 350 pesos kung gustong mag-rent and mag-stay ng matagal dito. You know, 'di ba? Ang ganda niya. Ito yung ibang part ng Daco, guys, Daco Island. And merong nag-aano doon, nagsusuot ng mermaid. 'Di ba? Kasama sa ano nila package. Sa amin wala eh. Ayan. Diba eh? Ang ganda. Dito sa area na ito walang masyadong mga tourist. Unlike dun sa side namin kanina, doon halos. Malaki tong Daco Island. Imposibleng siya, no? Libutin ng isang araw lang. And kaya din siya tinawag na Daco Island dahil ito yung pinakamalaking island dito sa may Siargao, guys. Yan. Tignan niyo yung mga mermaid. Nagpapapicture kasama yung kanilang tourist guide. Doon kasi yung area namin kanina kung napansin nyo. So ibang side na to. And kami, hindi namin alam kung lulusong kami kasi masyadong maano yung araw, guys. Sobrang lumalaban yung init. Ganun siya. Tignan nyo naman, nangitim na naman yung shoulder ko. Sobrang itim na naman. Although nag-apply na ako ng sunblock. Pero ganun pa rin. Oh, iba pa man din. Para akong nasunog na uling. Ganun siya. Yan. Isang libot pa. I-appreciate natin yung ganda ng Daco Island, guys. Iba rin yung talaga, no, yung ganda ng Siargao. Marami kang activities na magagawa dito compared to Boracay na napuntahan ko. Dito, maliban sa Tri-Island na to, marami pang pwedeng puntahang island. And hoping na mapuntahan pa natin yung mga yon sa mga susunod na araw. Ito pa lang naman yung simula since 6 days tayo dito. So, isasama ko rin kayo, guys, kaya huwag kayong mag-alala kung ano man yung mga gagawin pa natin dito. And ayan, guys, balik na tayo ulit. Konting stay lang dito ay pupunta na tayo sa ulit sa stop. And I'm back, guys. So nakapagbihis na rin tayo. Hindi na tayo nakapag-outro doon, no? So umabot tayo hanggang 3 o'clock yung pinaka-island tour natin. And grabe, nag-enjoy tayo. And na-enjoy ko rin yung pinaka-boodle fight nila. Sobrang sulit yung binayad na 1,300 for that, no? Biruin mo, 3 island na siya tapos may boodle fight pa. And ang pinakamaganda pa doon is nakakilala tayo ng mga kasama natin
dun sa ano na yun. And nakakwentuhan din natin sila. Medyo nasa shock lang din sila kasi yung edad ko is malayo sa edad nila. Nakakatuwa kasi habang bata pa lang sila pero nararanasan na nila yung mag-travel sa iba't ibang bansa and pumunta sa iba't ibang island. Overall, na-enjoy ko siya guys and dyan ko muna tatapusin itong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin and syempre abang-abang kayo sa mga susunod pa nating travel vlog dito sa My Siargao. And that's it for today guys. Bye!